mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout to victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of Him in glory will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout to victory. Onward to the prize before us, soon His beauty we'll behold. Soon the pearly gates will open, we shall tread the streets of gold. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout to victory. When we all see Jesus, we'll sing and shout to victory. When I see the sunrise in the morning, when I feel the wind blow across my face, and when I hear the sound of children playing, I know it's all part of God's amazing grace. And I believe there's a place called heaven. I believe in a place called Calvary. I believe in a man, his name is Jesus.
Blessed morning to each everyone. Magandang umaga po at salamat po sa Panginoon na tayo po ay pinagpala ngayong umaga, and I really praise God for another opportunity here in Newman every morning, developing a strong faith to God. At sa mga kapatiran, huwag niyo ma-misinterpret na Newman every morning is pang Newman lamang po. Ito po ay pangkalahatan. Yung Newman, the word Newman there is not for Newman Town, but Newman is new man in Christ. Yan ang ibig sabihin ng new man every morning. No? Bagong tao sa araw-araw na ibinigay ng Panginoon. Alright? So, praise God, we are here in Perth. And I really praise God that we continue our ministry, mission work here in Perth. And I really praise God that our brothers and sisters is here. Nandito sila, mga kapatiran natin. At magandang umaga po sa inyo. Masaya ba kayo ngayong umaga? Amen. Bihira swing, wala kasang amen talaga nito eh. Oh. At salamat sa Panginoon na ginising tayo ng Panginoon ngayong umaga. No? Zachary, right? Thank God that God woke up us this morning and God gave us extra strength this morning. And I pray that the Lord will continue to bless us this morning, lalo na sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. The reason why we're here is to understand how to develop a strong faith. And brethren, if we say faith, it should be biblical. You know, when we say faith, it should be based on the Word of God. Because faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Alright, so I hope we're ready. Batiin muna natin ang mga naparito na. Sino-sino na nandito? Magandang umaga sa inyo dyan sa Newman. Magandang umaga po. At sa mga kapatiran natin dyan, good morning to all our brothers and sisters. Morning, Nanay Lolena. Okay. Good morning din sa iyo, Brother Johnberg, good morning. Brother Jobs, good morning. Mga regular nating umaten dito. At si Nanay Emelia, good morning. Si Sir Clarice, good morning. Diyan sa may Perth Ministry, good morning. Newman Ministry. Ganon din kay Brother Russell. So, madalas si Brother Russell nagme-message sa akin. Of course, si Sir Bona nandito. Wala yata si Brother rito. Brother Makmak mukhang hindi na naman umaatin talaga yung tao na yun. No? Nasaan talaga yun? Bati ka rin dito para malaman nila na nandito ka. Amen. Alam mo naman na namimiss ka nila eh. Dito kasi po si Brother Mac sa actual. Kaya minsan hindi niya na kailangan batiin kayo kasi nasa actual po siya eh. Pero hindi po si Brother Mac ay katuwang natin sa ministry. Kanina lamang ay nilutuan niya kami ng masarap naman. Thank you, brother. Pag-pray nyo na lutuan din kayo ni Brother Mac ng masarap naman. Alright? Meron din kay Sister Bona, nagpe-prepare at ginigising na kami ganina para kumain na raw po. Kasi lagi na raw kaming laging late. No? Pero salamat sa panalangin na kami po ay nakarating dito sa Perth Mission ng mapayapa. At nung mga umaga, medyo maliwanag, medyo maaraw. Pagpasok namin ng Perth ay maulan. Kasi nga may bagyo pala mga kapatid, no? May bagyo. So, I praise God na tayo po ay hindi pinahintulutan ng Diyos na magkaroon po ng aberya sa daan. Alright, good morning din po sa inyo, Nanay Helen. Good morning po. Ganon din po kay Nanay Caridad Mahor. Blessed good morning to all our brothers and sisters there. Yun, si Brother Mac. Good morning, Brother Mac. Yun, good morning to all, brethren. Amen. Yan ang gusto ko, brother. At good morning din po sa mga kapatiran na nasa kanilang mga work. I know that you are in your working place. My prayers that God protect you and guide you this morning and give you good spirit while you are working. I hope we're ready in our another episode here in Human Every Morning, developing a strong faith to God. All right, I encourage you to get your Bible, please. Let's open our Bible. 1 Kings chapter 13, please. We will continue our topic about a lesson from Jeroboam's life. All right? Jeroboam's life. Okay? Mag-aaralan po natin ito. All right? There's a story here about the men of God stood before King Jeroboam. Basahin po muna natin in verse number 1 down to verse number 10. Okay?
Masaya po ba tayo ngayong umaga? Amen? Amen. All right, let's read. And behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel, and Jeroboam stood by the altar to burn incense. I will explain this later. Ano po? In verse number 2, sabi po ng Biblia, verse number 2, and he cried against the altar in the word of the Lord and said, O altar, altar, thou sayest the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David, Josiah by name, and upon thee shall be offered the priests of the high places that burn incense upon thee, and men's bones shall be born upon thee. Verse 3, and he gave a sign the same day, saying, This is the sign which the Lord hath spoken. Behold, the altar shall be rent, and the ashes that are upon it shall be poured out. Okay? Verse 4, and it came to pass, when the king Jeroboam heard that saying of the men of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, Lay hold on him, and his hand which he put forth against him dry up, so that he could not fool it again to him. All right? In verse number 5, the altar also was rent, and the ashes poured out from the altar, according to the sign which the men of God had given by the word of the Lord. Wow. In verse number 6, and the king answered and said unto the men of God, Entreat now the face of the Lord thy God, and pray for me, that my hand may be restored me again. And the men of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, because as it was before. Verse 7, and the king said unto the men of God, Come with me, and refresh thyself, I will give thee reward. Verse number 8, and the man of God said unto the king, If thou wilt give me half thine house, I will not go eat with thee, neither I will eat bread, nor drink water in this place. So Jeroboam offered the prophet rewards according to this passage and hospitality. But the men of God refused, because God had clearly commanded him not to eat or not to drink. So, sa Tagalog po, mga kapatid, nagbigay ng refreshment, ng offer itong hari sa isang propeta. Of course, binigyan siya ng mga regalo, pero itong tao ng Panginoon ay tinanggihan niya po ito. Kasi may utos siya galing sa Panginoon. Ganun din tayo mga kapatid. Kaya importante na pagka may naririnig tayo mga salita mula sa salita ng Diyos, huwag nating iisipin na pinapatamaan tayo ng men of God. Kundi isipin natin na tinuturuan tayo. May tinuturo sa atin ang salita ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? Kaya nga, kung may tinuturo sa atin ang salita ng Diyos, doon lamang tayo susunod, doon lamang tayo tatayo. Iyon po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Tayo muna yung manalangin, Heavenly Father. I pray, Lord, for your help this morning. Because without you, O God, we're just good for nothing. Thank you, Lord, for the wisdom that you given to us. And I pray that convince and comfort us today as we follow your word. Because without you, O God, we're just good for nothing. Salamat po sa inyo pong pagkilos sa buhay namin. Alisin niyo po yung mga karumihan na nakikita niyo po sa buhay namin. Thank you, Jesus. Forgive us in our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so itataglish ko na lang ha, kasi hindi lang naman kayong nakikinig, meron din sa iba. So, again and again, this passage of the Word of God speak about, complete obedience is better than personal reward. Alright? Nakukuha niyo po ba? Amen? Sa Tagalog, yung ating pagsunod na mahalaga kaysa yung reward na makukuha natin.
Yung pagsunod natin mula sa salita ng Diyos ang pinakamahalaga, mga kapatid, kaysa yung ano pa mang makukuha natin sa tao. Nakukuha niyo po ba? Mas maganda yung matuto, ma-develop sa atin yung pagsunod. Complete obedience is better than personal reward. When Jeroboam offered to this prophet, he offered reward and hospitality, everything that a man or a person likes. Binigay ng hari. Siyempre, hari siya. Right? Amen? He is a king. Everything he had, he can give to you. And it's possible during those times. But the men of God stood up. The men of God, the men of God, refused to offer, the reward. Not because he don't like the reward. Hindi naman, wala namang gusto na ayaw ng, di ba, kunyari ikaw, Brother Mac, bibigyan kita na ngayon ng reward. Abay, tatanggihan mo ba yan? Magpapakipot lang kunwari. Hindi po, pastor, hindi po. Pero gusto mo din yun, tama? Hindi mo tatanggihan yun. Wala naman tumatanggi sa reward, di ba? Pero ang sinasabi ng salita ng Diyos, ano ba ang mas mahalaga? Yung inutos ng Diyos o yung offer na reward sa atin? Nakukuha niyo po ba? Amen? Yun ang pinakamahalaga na dapat nating malaman. At yun po ang nangyari po rito. In verse number 7 and 10, you will find out here that Jeroboam offered the prophet rewards. But the man of God, the Bible says, refused. Tinanggihan niya, refused. Because God had clearly commanded the prophet not to eat nor drink and return the same way. So, what does it mean? What the man of God, the reason he refused the reward, because he valued obedience more than comfort, more than recognition, or reward. Mga kapatid, pagka mas matimbang na sa inyo yung pagpapahalaga nyo sa pagsunod ninyo kaysa yung mga bagay na ibinibigay sa inyo. Kaya nga, for example, para maunawaan ninyo. Alright. Di ba, meron minsan mga trabaho na inooperan ka ng Sabado at Linggo. Tama po ba yon? Amen? May mga ganun trabaho. Ba, matindi na yun, extra na yun eh. Pero anong sabi ng Panginoon? Ang Linggo ay para sa Diyos. So kung isasacrifice mo yung Linggo para lang sa kontang kikitain mo at i-disobey mo yung Diyos, itandaan natin lahat ng kalakasan na meron ka ngayon ay galing po sa Diyos. Nakukuha niyo po ba? Amen? Hello? Tama po ba? So kung susundin natin na yung Linggo ay para sa Diyos lamang, hindi ko kayang ibigay yan kung sa ano pa mang bagay o sa ano pa mang commitment ko. Doon magsisimula ngayon na mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos. Doon magkakaroon po ng pagde-develop ng ating pananampalataya. Nakukuha niyo po ba? Amen? So, aaralin natin yun. Dapat makuha po natin yung kahalagahan ng ating tunay na pagsunod sa Panginoon. Amen? Parang yung mga bata pa tayo, di ba? Sabi ng mga magulang natin, huwag kayong lalabas ng bahay ha, gabi na. Yung iba, labas ng labas. Ano nangyari? May nangyayari hindi maganda pag madilim na. Di ba? Ganoon din yun, mga kapatid. So dito sa ating binasa, alright, Jeroboam offered the prophet rewards. But the Bible says, the prophet, the man of God, unnamed prophet, walang pangalan eh, unnamed prophet, he valued obedience more than comfort. So what does it mean? Don't let money, comfort, or anything cause you to compromise. Huwag mo pahintulutan. Lagi mong isipin, itong maliit na, itong reward na ito, saan ako dadalhin ito? Are you there, amen? Itong mga bagay na ito, saan kaya ako dadalhin ito? Dito ba dadalhin ako sa Panginoon o mapapahiwalay ako sa Panginoon? Lagi nyo iisipin yan. Dito ba lalago yung aking pananampalataya sa Panginoon o mawawala ako sa Panginoon? Kaya nga minsan, alam nyo, ito, totoo ito.
Kung kailan tayo nagkaroon ng bisa, doon naman tayo nakalimot sa Diyos. Tama, mali. Amen? Hindi ko po sinasabi lahat ha, pero yun na nakakalungkot. Nung wala ka pang permanent visa na pumasok ka dito sa Australia, abay, grabe, ang sipag mo, wala ka talagang absent eh. Abay, walang pambira. Pag sinabi mo, oh, church tayo, Brad. Ay, pastor, hindi mo na kailangan sabihin niya, nandyan na ako lagi. Diba? Ganun tayo. Abay, sipag natin. Kasi meron pa tayong hinihingi sa Diyos. Nung ibinigay na ng Diyos sa atin, bigla tayo nagbago. Kung kailan tayo na PR, doon tayo nagyabang. Doon tayo nagsabi na, hindi ko na kailangan ng church. Blessed na ako rito. Pinagpala na ako ng Panginoon. Hindi ko na kailangan kayo. Mga kapatid, hindi ka mabubuhay na mag-isa. Kailangan mo ng kasama. Amen? Kung hindi mo man kasama ang asawa mo, kasama mo dapat ang Panginoon at ang kanyang salita. Eh minsan, kung kailan tayo pinagpala ng Diyos, doon tayo nakakalimot. Huwag po sana. Gayahin natin itong propeta na ito, na kahit mag-isa lang siya, hinarap niya yung hari, hindi siya kumumpromiso. Ino-opera siya, akalain mo hari. Ikaw ba naman, operan ka ng hari eh. Tatanggi ka pa kaya? Aba, siguro mag-iisip ka nun. Sasabihin mo sa asawa mo, uy, kunin na natin to. Ang bihira, hari na nga nagbigay eh. Wala naman nakakakita, kunin na natin ito. Hari na nga nagbibigay eh. Hindi yun mga kapatid. Meron pa bang tataas sa Panginoon? Kahit hari ka, kung sino ka man sa lupang ibabaw na ito, walang tataas sa Panginoon. Mas higit ang kanyang salita. Amen? Kaya nga laligi tayo magpapasakop, susunod po sa salita ng Diyos. Napakasimple. Magandang paalala lamang po ito, no? Kaya sabi ng Biblia po rito, alright, according to the word of God, verse number 8, and the men of God said unto the king, if thou wilt give me half thine house, I will not go eat with thee. Neither will I eat bread. Okay, tinan nyo ha, basahin nyo, verse number 9. Ito, maganda. Sabi niya dyan, I will not go in with thee, neither will eat bread. Kalain mo? So, alam nyo ba mga tinapay noon? Pasalamat kayo, diyan kayo nagtatrabaho sa cake factory. Pambira, sabi nga si Sir Bona eh. Magkano dyan eh? Di ba? Plenty eh. O di, pwede nang tumikim. Nung panahon na yun, mahirap ang bread. Mahal. Kaya yung pagka nag-open sa yung bread, bibihira yun. Alam mo yung mga panahon na walang-wala tayo, hindi tayo makabili ng andoks. Yung tuyo, okay na sa atin eh. Pagka may andok sa bahay, Sir Bona, di ba, Brother Macba, masaya na tayo eh, di ba? Di ba? Kumbira, di ba? Kaya paborito nating panahon, Pasko eh. Kasi doon nagkakaroon ng andoks daw eh. O, di ba? Alala nyo, kumbira, kailan kaya magpapasko? 12 months pa, inaantay mo na para lang may andoks. Andun yung mga maraming pagkain, di ba? Bilang Pilipino na hindi naman tayo ganun ka angat sa buhay at tuyo at konting sukat, toyo at kamatis. Masarap naman din yun. Hindi ko naman nililiit. Pero kung merong andoks, di ba ganado tayo? Kaya sabi natin, dapat lagi na lang Pasko, araw-araw. Di ba? Pero ang punto doon mga kapatid, yung tinapay noon, hindi ka basta na-afford lang ng tao. Kaya nung ino-operan nga itong men of God, pambira, pagkakataon na yun. Matagal-tagal na hindi nakakain ng tinapay, yung men of God. Ino-opera na ng king. Pero ang sabi niya rito, I will not go in with thee, neither will I eat bread, nor drink water in this place. Tingnan niyo yung word na in this place. Ito mo, verse number 9. So, what is charged me by the word of the Lord? So, mayroong utos ang Diyos na hindi sa lugar na yun, siya kakain ng tinapay. Alam niyo po ba? This is this. The reason we need the complete obedience, because there is a right place for you to bless.
Amen! Yan ang sinasabi na natin. Amen! Merong tamang lugar kung saan ibubuhos ng Diyos yung pagpapala. Hindi po doon sa lugar kung nasa inyong hari para ibuhos yung pagpapala ng Diyos. Kasi mayroong charge, may utos ang Diyos na hindi dyan sa lugar na yan ibibigay yung pagpapala. Kaya nga, hindi ibig sabihin na punong-puno yung lugar ng pagpapala, ng mga material na pagpapala, ay pupunta ka na doon. Di ba minsan na ganoon tayo, ay pagbira, gusto ko dyan sa kumpanya na yan, eh, talagang marami dyan ha. Wait. Ang tanong, kalooban ba ng Diyos yan? Amen? Meron na pa akong kausap dito. Good morning sa mga kapatiran natin dyan. Good morning, Nanay Salvacion Gonzales. Pambira, nandito na pala si Nanay Salvacion. Good morning sa inyo dyan, all the way there in Newman. Oh, na umaga po sa inyo. Good morning, Miss Girly Malasa-Blasa. Good morning po sa inyo. Sino po ba hindi ko nabate? Ayan, no? Good morning, Sister Queenie Moreno Soto. Ito po, ano to ni Brother Gerald, kapatid, tsaka si Brother Abraham James Dayon. Ayan. Good morning, sir. Di ba? So, mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Huwag nyo na namang iisipin na pinatatamaan ko kayo. Trabaho kong ipangaral ngayon yung katotohanan mula sa salita ng Diyos. Amen? Ano po sabi ng Bible? I will not go with thee, neither will I eat bread, nor drink water in this place. For so was it charged me by the word of the Lord. The prophet simply saying, thank you for your offer, King Jeroboam. Thank you for the rewards, King Jeroboam. Thank you for hospitality, King Jeroboam. But this is not the right place to bless me. The Lord have the right place for me to bless. Either amen? May tamang lugar ang Diyos, Hari Rehoboam, para ako'y pagpalain. Hindi dito sa lugar na ito. Pambihira. Di ba? Napakagandang pananampalataya yun, mga kapatid, na kahit maraming ino-offer sa iyo, hindi ka basta-basta bibigay. Amen? Upo na maayos sa akin, upo. Hindi ka basta-basta bibigay. Huwag tayong basta-basta bibigay na kapag mayroong nakikita tayong magandang oportunidad, kukuha lang tayo ng kuha. Dapat aralin natin kung yan ba ay sa Diyos. Minsan nga, napansin mo, Brother Mac, pumunta ako dyan sa mga pinuntahan natin. Sister Bona, hindi ko basta, ano yan? Ino-obserbahan ko. Ngayon nga lang umaga, di ba, narinig mo. Hindi ko basta inano yan. Anong ginagawa namin? Pinagpipray pa po namin yan. At sabi namin, Panginoon, kung kalooban niya ito, makikita namin yan sa salita ng Diyos. For example, kaya may offer, di ba? Narinig mo, Sir Bona, may tumawag, Mother Mac, ang gagawin namin dyan ni Crisel, alright, pag-uusapan namin yan bilang mag-asawa. Alright, yan ba ay mayroon tayong biblical base? Ano yung mga biblical base? Kunyari yung offer ay masasagasaan yung Sabado na kung saan kami nagsusoul winning, nagbe-visitation. Hindi namin kukunin yan. Nakukuha nyo ba? Amen? Kung yung offer is masasagasaan yung aming Sunday, hindi namin kukunin yan. Kasi sumusunod kami doon sa utos ng Diyos na linggo ay para sa Panginoon. Nakuha nyo po mga kapatid? Kasi kung masasagasaan yun, kukuha ka ng isang trabaho na masasagasaan yung gawain mo, kompromiso yun. Hindi ka ibibless ng Diyos. Lahat ng kompromiso hindi binibless ng Diyos. Huwag nyo pong masamain ha. Ito'y ine-explain ko lamang kasi minsan hindi tayo aware. Kaya ang gagawin ng Diablo ngayon, magkakaroon tayo ngayon ng tinatawag na misunderstanding to each other because meron tayong kinompromisong mga bagay mula sa salita ng Diyos. Sabi ng propeta, it was charged by the word of the Lord that this not in this place.
So it means God prepare a place for you. God prepare a blessing and a right place and a right timing for your lives. Amen? So merong hinandaan Diyos na lugar, tamang panahon, hindi mo kayang pilitin. Huwag mong pipilitin. Pagka pinilit mo yan, lalong madidisgrasya. Amen? Di ba, pag yung mga namimilit at pinipilit ang isang bagay na hindi naman inutos ng Diyos, nakakasira po yun. Kaya nga, sabi nitong propeta, pasensya na, bagamat hari kayo, napakaganda ng ino-offer ninyo, pero hindi nga po ko dito pwede uminom ng tubig, kumain ng tinapay, matulog dito sa lugar na ito. Kasi mayroong inutos sa akin ng Diyos. Mga kapatid, bilang anak ng Diyos, merong inuutos sa inyo ang Diyos. Kaya nga, kailangan malaman nyo yung inuutos ng Diyos sa inyo. Are you there, amen? Sa mga kapatiran po dyan. Nandiyan pa ba kayo? Si Nanay Elsa, bumabiyahe na yata. Bumabiyahe na yung sis? Alright, Nanay Elsa. Saan na kaya kayo, Nanay Elsa? Good morning. Alright, Sister Jera, minsan jumo-join dito, ano? Alam nyo, concerned ako sa mga members natin, kaya gusto ko sana nandito sila. Si Brother Mike, siguro busy po yun. Pero Brother Mike, Sister Sheila, maka-join po sana kayo. Alright? So makikita nyo po rito. Ito po'y salita ng Diyos, no? So ina-explain ko lamang. Alright? Napakaganda po nito. Kasi minsan akala natin, yung lugar ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Pero ang katotohanan niyan, mga kapatid, hindi yung lugar. Yung Diyos doon sa lugar. Kung naniniwala tayo nilagay tayo ng Diyos dito, mga kapatid, balik lang tayo sa salita ng Diyos. Nasa Bible naman po eh. Kaya mapapansin niyo po rito, according to this passage of the Word of God, very clear that when Jeroboam offered the prophet rewards and hospitality, the Word of God says, verse number 9, the men of God refused because God had clearly commanded him not to eat, not to drink in this place. So what does it mean? He valued obedience more than comfort, more than king's reward. Complete obedience is better than the personal reward. Either amen? Kaya nga, pansinin nyo sa akin, di ba lagi akong nagre-remind sa inyo, lagi ko kayo kinukulit, Brad, nasan tayo? Brad, saan ka ngayon, Brother Mac? Magkaroon tayo ng ganitong gawain. Brad, na gano'n kayo. Pagtaka kayo pag hindi ko na ginagawa yan. Pero pagka lagi ko kayong kinakamusta pagdating sa paglago ninyo, abay blessing yun. Amen? Pagpapala yun. Kaya nga sabi ko kay King kanina King, di ba sabi ko sa iyo, King, pagka-service, hindi pwede umiyak. Dapat pagka-service, excited. Opo, amen? No, don't talk like that. So, gusto kong makita niyo yun, mga kapatid. Bakit? Kailangan ko siyang i-check para lumago siya doon. Lalago siya ngayon na pagka every service, hindi siya dadabog-dabog, kundi uupo siya na maayos, makikinig din siya. Bata pa lang siya, tinuturuan na natin siya. Kung pinabayaan ko, okay lang yan, bata naman yan, ganyan talaga. Hindi, mga kapatid. Kaya pag gano'n ako, King, huwag mo mamasain, ha? Ibig sabihin, blessing yon. Pagka chinek ko si King, huwag kang dadabog-dabog, iiyak ha pagka preaching. Huwag kang sasama ang loob. Tinuturuan lamang kita. Para lumago ka roon. Magiging good example ka ngayon. Kahit kay Kuya Sakbo, pag umupo na maayos. Di ba, Sak? Upo na maayos. Kuha ka mo yung Bible mo, Sak. Kuha ka mo. Yun. Hindi parang upong higa. Upong maayos gano'n, no? Yan. Kagaya yung kay King, huwag kang sasandal. So, landyan po natin makikita ito. Alright? So, complete obedience is better than personal reward. So, the prophet said, I will not go with thee, verse number 8, neither will eat bread nor drink water in this place. Because this place is not the right place. God said, this place is not the right place. Tatandaan nyo yan, pagka sinabi ng Panginoon, yung lugar na yan, hindi para sa iyo yan. Huwag ka nang pumasok. Kahit aluking ka pa,
Konting ano lang naman tayo, alak-alak lang dito sa may city, wala naman nakakakita sa'yo. Si pastor nasan yung naman eh. Brother din wala naman. Konting tikip lang tayo dyan sa may ano, sa may red light district. Oo, may pasok naman yung asawa mo eh. Sige na, dito ka na. Wag, hindi yan ang tamang lugar sa'yo. Ayos ba, Brother Mac? Kailan yung huling punta mo ron? Ay, wala. Amen. Siyempre, hindi naman ganun si Brother Mac eh. Oh, kayo dyan, mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, ha? Oh, pagka may inalok kayo sa mga lugar na may patay sindi, alam mo sa La Union, sister, ano, di kasama ko si Pastor John Hill, dumaan kami doon, nagpagasolina kami sa La Union, ang daming patay sindi. Ay, sabi ko nga, ano, gumagano pa eh. Kumakauwi sa amin. Sa La Union. By the way, we have a church member here from La Union, si Sir Bona. Gumagano, no? Ang bihira. Mamaya magtaka si Crisel eh. Nasaan na yung asawa ko? Ba't ang tagal? Oh, pero hindi yun yung lugar para sa atin bilang Kristiyano. Amen? Alam nyo na, pag may gumano na, that's not the right place. Sisipol pa yun. Gagano, no? May ano pa, meron pa nga kissable na hindi yan ang lugar. Alright, Zachary King, someone invites you that you know that that place is not the right place for God's people, don't go there. Alright? Do not compromise. Amen? Alright? Always know the right place of God. Yan. Di ba? Oh. Ano yung right place natin? Pag tayo ay every Sunday, church. What is our right place, King? Very good na si King talaga nakikinig. Oh. Number 2, God's approval is worth more than the world's reward. Okay? In verse number 8, and the man of God said unto the king, if thou wilt give me half thine house, right here in the screen, mga kapatid, I will not go with thee, neither will I eat bread, nor drink water in this place. For so was it charged by me by the word of God. Listen, Brother Mac, God in charge you. And every time God in charge you, Sister Bona, Brother Mac, sa'yo din wife, Joshua, Zachary, and King, there's a God's approval. And God's approval is worth more than the world's reward. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pinakamahalagang gantimpala ay ang pagsasang-ayon ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, huwag tayong padalos-dalos. Tayong mga working visa. Huwag kayong malaking sahod dyan. Huwag. Mas mahalaga pa rin yung pagsang-ayon sa iyo ng Diyos. Aba, malaking kikitain ko dyan. Huwag. Mas maganda pa rin yung kung saan tayo sasang-ayon ang Diyos. Alam niyo kung bakit? O sige, malaki nga yung kita mo. Mamaya, ma-accidente ka dyan. Tama ba? Amen? Pero kung doon tayo sa sasang-ayon ng Diyos, hindi pa naman malaki, pero ang kagandahan sa Diyos, eto natutunan ko to sa tagal ko na nandito. Matagal-tagal na rin ako rito, 8 years na rin. Mas nauna ako sa inyo ngayon. Mas may matagal pa sa akin dito. 20 years na sila rito. Pero sa tagal kong 8 years na yun, alam mo natutunan ko, Sister Bona, Brother Mac, I wanna share to you. Alright? Yung maliit na pinagkatiwala sa ng Diyos, na nandun ang approval niya, palalaguin niya yun, palaki ng palaki, dahan-dahan. Ano yung gusto mo? Yung biglaan, pero may kapahamakan? O yung dahan-dahan, sa tamang panahon ng Panginoon, palalaguin niya. Tingnan nyo, ako, tinitingnan ko kayong dalawa ngayon eh. Tingnan nga, medyo pumapayat-payat kayo. Tingnan nyo noon, nakita ko kayong papayat ninyo. Pero ngayon, parang di na kayo magkasya sa upuan. Dahan-dahan, di ba? Amen. Katawan pa lang ang tinutukoy ko sa inyo, Brother Mac, Sister Bona. Nung mga nakaraan, ang papayat. Nung dumating si Sister Bona, ako unang sumalubong sa iyo eh. Ganun no? Lubog eh. Pero after 11 years, ganun no? Ganun na eh. Di na magkaasya kayo dyan.
Ibig sabihin, dahan-dahan yung blessing. Physical pa lang ang tinutukoy natin o sa ibang aspect ng pagpapala ng Diyos. Dahan-dahan ng Diyos. Itong reward ng hari, gusto niya biglaan, ibibigay. Delikado yung mga pabigla-bigla. Yung, sige, sign ka na ng contract. Ito yung sahod mo. Teka lang, totoo ba yan? Teka lang, pag-pray ko muna yan. Mabubulag ka ngayon. Daddy, ano mo na yan? Pagkakataon na. Wag. Ipag-pray natin yan. Kausapin natin yung men of God. Kung anong kalooban ng Diyos. Alam mo, sis, bago ka pumunta rito, kinausap ako ng asawa mo. May offer sa kanya sa ibang lugar. Pero sabi ko, Brad, usapin natin ang Panginoon, pero ito mapapayo namin sa inyo. Kasi pinahiwan din siya ni Brother Mike eh. Pinahiwan ko rin yung asawa mo. Diyan ba sa lugar na yan, mapapalapit mo yung asawa mo tsaka anak mo sa salita ng Diyos. Ay, hindi nakasagot yung asawa mo. Kasi wala pa siyang kakilala dun eh. Wala siyang pastor doon, wala siyang simbahan doon, wala siyang kapatiran doon. Maghahanap na naman kayo. Eh dito, kilala mo ng isa't isa. Pamilya na ang turing sa'yo. Oh. Di ba pag pamilya, hindi mo na kailangan humingi. Automatic nararamdaman na natin isa't isa kung ano yung pangangailangan. Ganun. Buti na lang, pinili ni yun ng asawa mo. So ngayon, ano nangyari? Wala man, malayo ka man sa family mo. Pero parang malapit kasi ang dami mong pamilya rito. Kasi sinunod mo ang kalooban ng Diyos. Yun yung approval ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga, God's approval, alright, is worth more than the world's reward. And brothers and sisters in the Lord, it is important to understand that. When this man refused the offer of the king, it's not because he don't like the reward, but he rather, alright, valued the approval of God because God's approval is worth more than the world's reward. Amen? Doon tayo sa kung saan ma-approve ang Diyos. Maraming Kristiyano ngayon na wala na silang pakialam kung saan na-approve yung kanta yung kakantahin nyo ba, approve ba ng Diyos yan? Mamaya yung kanta na yan, ang naitataas nyo, hindi ang Diyos, kundi ang diablo. Masyado ka namang spiritual. Hindi naman lagi dapat ganyan. Mga kapatid, kaya nga tayo nagpapalago sa gawain ng Panginoon para ang purpose noon, mapasaya natin ang Panginoon. Ang tanong, diyan ba sa kanta mo na yan, napapasaya mo ang Panginoon? Amen? Hindi to pa mamanipulate. Nasa Biblia eh. Huwag niyong iisipin na minamanipulate ko kayo. Sinuturo ko ang Bible. The man of God, verse number 8, said unto the king, alright? Sabi niya dyan, said to the king, ano pa sabi po niya? Basahin niyo po. Let's read all together. The man of God said unto the king, if thou wilt give me half thine house, I will not go with thee. Neither will eat bread nor drink water in this place. For so was in charge me by the word of the Lord, saying, eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest. So what does it mean, church? God's approval is important. Amen? God's approval is worth more than the world's reward. Mas mahalaga yung approval ng Diyos. Kung saan nasasang-ayon ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? Amen? Kung saan po sang-ayon ng Diyos, doon na po umaano ang Panginoon. Alright? Sino yung dumating? Ay, si Nanay. Good morning po. Yan ang pinakamahalaga. Okay?
Kaya nga makikita po natin dito na mas binigyan ng punto nitong propeta yung kung saan na-approve ang Diyos. Nanay, buti nakarating na kayo. So madaling salita, God's approval is worth more than the word. Akalain mo, nanay, inoopera na siya ng reward. Kumbaga sa trabaho na, pipirma na lang siya ng kontrata. Ang laki ng sasahurin. Pero hindi niya pinirmahan. Kasi hindi naman yun yung lugar para aprubahan siya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin, nanay, maraming offer ay aprobado ng Diyos. Kaya dapat malaman natin kung saan, bakit hindi na-aprobahan to ng Diyos, yung lugar na ito. Kasi sa lugar na yan, maraming Diyos-Diyosan. Sa lugar na ito, hindi natutuwa ang Diyos. Kaya nga bago ka pumirma ng kontrata, sabi ko nga kay kay si Sir Bono ng asawa mo pipirma na ng kontrata, lilipat na ng states. Kinausap po namin. Sabi ko, Brad, dun ba sa lulugar pupuntahan mo? Meron ka bang simbahan na mag-aalaga ng spiritual mo? Maalagaan mo ang physical mo. Pero paano naman yung spiritual mo? Mapapabayaan mo yun. Kaya nga may nasisirang pamilya, nagkawatak-watak na pamilya, mag-asawa, kasi pumunta lang sila sa Australia para sa physical na pangangailangan. Inalagaan nila yung physical na pangangailangan nila, pero ang na-miss nila, alagaan yung spiritual na pangangailangan. Nakukuha niyo po ba, amen? Anong binibigay po namin sa inyo ngayong umaga? Wisdom. Wisdom ito, mga kapatid, na bago ko pasukin yan, bibigyan ako ng Panginoon ng wisdom kung yan ay aprobado ng Panginoon. Alright? To our viewers, naiintindihan ko, hindi yung maunawaan yung Tagalog, no? So, right here the text, alright? The Bible says, in this place, God charged me. God said to me that I will not stay here. So God's approval, it means, is worth more than the world's reward. And people may never recognize your faithfulness, but God never overlook one act of obedience. Sa Tagalog, nanay, maaaring hindi mapansin po ng tao yung iyong katapatan sa Diyos, ngunit hindi naman nakakalimutan ng Diyos yung pagsunod mo. Kasi yun ang mas mahalaga. Kahit hindi nyo makita yung katapatan ko sa Diyos, pero alam kong sumusunod ako sa Diyos, yun ang mas mahalaga. Nakuha nyo po mga kapatid, sa mga members ng church. So again, people may never recognize your faithfulness, but God never overlook your one act of obedience. Obedience is the key. Amen? Tandaan niyo po yan. So, you may not receive applause, but heaven sees every act of obedience. Yun ang pinakamalaga. Kaya ito pinarecord ng Panginoon. Okay? I want you to get this one because let's examine ourselves. Let's ask ourselves this morning, am I living for recognition of people or for smile of God? Madaling salita, tanungin natin sarili, para kanino ba itong buhay ko? Para kanino ba ako nabubuhay? Para ba sa papuri ng tao o para sa pagsang-ayon ng Diyos sa buhay ko? Mga kapatid, ang buhay natin kaya tayo nabubuhay ngayon, nanay, tatay, hindi lang para sa sarili natin, kundi mapasaya natin yung Diyos sa langit. Kaya nga niya tayo nilikha para pasayahin siya. Kung malungkot na lang ang Diyos sa iyo, kasi ang naiisip mo na lang yung mga pangsarili mong hangarin, hindi natin napupulfill yung ating purpose, bakit tayo nabubuhay. Alam niyo po ba, natutunan ko, kapag napasaya natin ang Diyos, masaya na rin po tayo. Kaya ang goal ko ngayong umaga, pasayahin ang Diyos sa buhay ko. Kaya papasok kayo sa trabaho, Brother Matt. Papasok na si nanay sa trabaho. Papasok na si Sir Bono sa trabaho. Alam niyo po ba maganda? Pasayahin niyo ang Diyos. Pag napasayahin niyo ang Diyos sa trabaho ninyo, bubuhos ang pagpapala.
Ang daming orders. Amen. Oo. Pagpapalain yung kumpanya. Kasi napapasaya natin ang Diyos. Totoo po yan. Na-experience namin ni Crisel yan. Kaya namin nasasabi to sa inyo kasi gusto rin ng Diyos yung pagpapala, hindi lang sa amin, sa inyo din. Kaya nga ngayon, nalaman natin sa salita ng Diyos. Amen? God's approval is worth it po yan. Every time. It is God's approval. Before you make a decision, it is God's approval. So, Brother Daniel, how can I understand it is God's approval? The reason we studied the Bible. Amen? You can only find God's approval if you learn from the Word of God. Amen? Mas matututunan po natin yung approval ng Diyos kapag natutunan natin yung salita ng Diyos. Ay, hindi pala yan sa salita ng Diyos. So, hindi yan approved sa Diyos. Kaya nga sa mga kapatid ko rito na pupunta ngayon sa trabaho sa The Cake Factory, the only cake factory, Godly Cake Factory. Paligtanan natin yung pangalan mo, Brother Mike, ha? Godly Cake Factory. Pambira. Ewan ko na lang eh. Ano naman kung asan-asan nila? Ba't may godly pa dyan? Simbahan ba yan? Hindi, kasi pinasasaya namin ng Diyos dito. Kasi ang tunay na nagbibigay ng pagpapala, Nanay, Brother Max, Sister Bona, to my wife, Zachary, King, hindi yung lugar, yung Diyos dito sa lugar. Amen? Kahit nasa Pilipinas ka pa, kahit nasa ibang bansa ka, Africa pa, kahit hindi uso ang Bible doon sa China, kung kasama mo ang Diyos doon, nandun ang provision ng Diyos. Andun ang pagpapala ng Diyos. Nakukuha niyo po ba ngayong umaga? Amen? Napakaganda o napakaganda? Napakaganda, di ba? So, kaya nga, ngayong umaga, babasahin ko ulit. And the man of God said unto the king, If thou wilt give me half the house, thine house, I will not go with thee, neither will eat bread nor drink water in this place. For so was in charge me by the word of God. So it means, brothers and sisters, God's approval is worth more than the world's reward. Don't serve God for recognition, titles of praise. Serve God as ourselves. I'm living for the applause of people or for the smile of God. Wherein one day we will not stand before our friends or society. We will stand before Christ. That's why always seek God's approval. The prophet said to the king Jeroboam, this is not the right place. This is not the right place. God gave me the right place. So sorry, King Rehoboam. Thank you for your offer. Thank you for the rewards. Thank you for the hospitality. But this is not the right place. God never approved that this place I'm going to stay. This is not the right place, so sorry to say. Learn to say sorry. Amen? Hindi tayo perfecto. Pag may nagkakamali ako, Nay, lagi kong iniisip, pag minsan, si Nanay, hindi ako pinapansin ito minsan. Good morning po, Pastor. Hindi na ako mini-message. Sabi ko, Nay, sorry po, hindi kita na-replyan. Kasi hindi naman tayo perfecto eh. Minsan, kaya hindi ako makapag-reply. Ikaw ba naman, mag-drive ka ng 12 hours from Newman hanggang Perth, 12 hours yun. Hindi ka na makapag-awak ng cellphone mo. Yung ihahawak mo na cellphone mo, ikakain mo na lang eh. Para makaumabot ka dito sa Lord's Supper eh. Kaya, Nanay, sorry pag di kita na-replyan. Sasabi naman ni Nanay, sorry din. Akala ko hindi mo na ako pinapansin. O, din maayos na ngayon tayo. Eh, kung hindi tayo nag-usap na, iisipin mo lagi, hindi na namamansin si Pastor. Ang yabang-yabang na. Akala mo naman, straight na yung buhok. Kulot pa rin naman. Ay!
Nanay, sama ka sa amin, Ipapasyal natin si nanay. Medyo malungkot si nanay ngayon, eh. Alright. So, mga kapatiran, ganyan lamang po, mga kapatid. O, dito na si Brother Mike. Good morning po sa inyo, Brother Mike. Ganon din kay Brother Samuel. See you this coming Sunday dito sa Perth, Brother Samuel. At kay Brother Jimboy, the the man of God. Ayan, no? Jimboy, Jimman, no? Si Gulayat? Grabe ka naman, brother. Dami mo yung example, si Gulayat pa. Matangkad lang ito, pero hindi to si Gulayat. Si Gulayat, unbeliever yun, eh. Filistino yun, eh. Loko talaga, si brother Mako. Biro lang, So, God's approval, all right? Complete obedience, all right, is better than personal reward. Okay? So, yun ang pinakamalaga. Ano? Sundin natin. Kompletong pagsunod, tsaka yung aprobado ba ito ng Diyos. If it is God's approved, all right? If it is God's approved, mga kapatid, is worth more than anything. All right? Tayo po'y manalangin. Let us pray. Heavenly Father, thank you for this morning. I pray for your people, oh God, this morning. And thank you for teaching us so that we can ask ourselves this morning, especially me, Lord. I ask you this morning, and I examine myself this morning, that I'm living for the reward of people, applause of people, or recognition of people, or for your smile. Panginoon, tinatanong namin ang aming sarili ngayong umaga, para kanino ba ako nabubuhay? Sa papuri ng tao o sa pagsang-ayon sa inyo, Panginoon? Kasi kung kami po ay nabubuhay lang para mapasaya namin ang tao, darating ang panahon na yung tao na gusto namin mapasaya o yung tao na nagpapasaya sa amin, ay mayroong panahon na magkakaroon ng misunderstanding, magkakaroon ng tampuhan. Doon naman kami malulungkot. Pero kung kami ay may pananampalataya at nagtitiwala, kahit di namin kayo nakikita, pero alam namin, Panginoon, nandito po kayo, kasama niyo po kami, at tinanggap namin kayo bilang sarili tagapagligtas sa aming puso, ay yun ay sapat na, Panginoon, na kami po ay magpatuloy dahil po ang pinasasaya namin hindi tao na may limitasyon, kundi Diyos na walang limitasyon. Thank you, Holy Spirit of God, this morning for bringing us in this kind of simple but great truth. Like what happened in this passage of your words, that King Jeroboam offered the men of God a reward, offer something like rewards and hospitality. But the men of God refused, because you, O God, clearly commanded him not to stay in that place, not to eat in that place, not to drink in that place, or return in the same way. Thank you for your words. And we need to understand the complete obedience is better than personal reward. And not only that, Lord, that your approval is worth more than anything, more than the world's reward. Bless your people, O God. And I pray, Lord, while I'm here in Perth, I pray, Lord, use me and my wife and my son and the rest of the church members to bring the gospel to each and every people living in this city of Perth. I know there's lots of 12 years in pain, 12 years in depression, 12 years now in loneliness, that the only answer is your touch. The only answer is your gospel. Lord, we will work, we will try our best to bring that message to every people of City of Perth. For your glory, not for our glory. For your honor, not for our recognition, but for your recognition. Thank you, Jesus, for saving love. Thank you for your grace. Any sins that you see in our heart that hinder our prayer this morning, forgive us. And I promise we will bring back the glory, for thou art worthy to receive.
Marami pong salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. All right, thank you very much, church, and God bless you more. See you this coming Monday for another episode here in Newman every morning. Develop a strong faith to God. God bless you all. And sa mga kapatiran dyan, hindi ko na kinabate. Good morning again, Brother Russell. Okay, good morning sa mga kapatiran. Brother General, good morning. Alright, good morning, Brother Samuel. See you this coming Sunday. Good morning po, Ma'am Yoli Suay. Amen po. Salamat sa Panginoon. And to all our brothers and sisters. Don't be depressed, brethren. Alright? We are blessed. God bless you all. I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. And I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. Now some folks say they can't make it through the day without a little something to help them on their way. Friend, let me tell you about Jesus, God's gift to me. He lifted my load and He saved my soul. Now I'm born again. Now I'm too blessed to be depressed. I'm living on love. I'm not buying on time. Oh, and I don't need luck, 'cause I've got faith. And I'm too blessed to be depressed, and I'm living on love. I don't have a lot of money or things to call my own, but I'm laying my treasures in a heavenly home. And you can take away my things that money can buy,